tumutulong nga siya sa ibang tao na wala siyang parte sa buhay, eh paano pa kaya yung mga taong nakilala niyo yan na minsan niya nang tinulungan at nakasama niya? Di po ba? Alright, so magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat, no? Ang aking i-share na ngayon is purely, no, opinion ko na nakabase doon sa mga pangyayari ito mga last few weeks dito sa mga naging upload or content ni Ramil or ng Tekram channel, no? Kasi recently most of the content ng Manalastas or ni Tekram, no, is about doon sa mga taong may kaugnayan sa buhay ni Dave, no? And dyan si Tatay Alan at saka si Nanay Telma. Then nagkaroon ng 2-part series yon at nalaman natin yung buong kwento ng mga accusations nitong si Telma with regards doon sa pagpapagawa ng bahay nila, no? And sinundan yon nitong kay Martin, yung nag-ampon kay Dave nung siya ay nasa Divisoria pa. So ito po yung dalawang bagay na gusto kong bigyan ng aking reaction at yung mga sinabi, no, nila ng mga supporters ni Dave, no, with regards diyan sa mga lumabas na issue yan. Okay, but bago po ako magsimula, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, nakita natin, no, doon sa unang content ni Ramil about dito sa pagpunta niya sa bahay nila Alan is aksidente, no? Hindi sinasadya. It so happen na merong pinuntahan or may hinatid itong sila Tekram na tinulungan niya rin. At yun nga ay si Tatay Rogelio. Diba? So, since, according to him, is malapit na yung lugar, kaya dinaanan. Okay? Whether it is a accidental or hindi, no? Eh, may rights naman siguro si Ramil na puntahan yun. Dahil mayroong hanging question si Ramil. No? So, ilagay natin doon sa gusto nila na sinasabing pinuntahan talaga nila. Sinadyang puntahan ni Ramil. Kung sinadyang niya man puntahan yun. Unang-una, meron siyang gustong linawin about doon sa mga sinabi ni Telma. Pangalawa, alam at kita ninyo kung paano tinulungan, paano pinagamot, pinagawa ng bahay, di ba? Masama bang pasyalan uli yung mga taong natulungan mo dati, which is ginagawa naman ni Ramil, di ba? Tapos pag-iisipan ninyo na yan ay may kaugnayan kay Dave. Tama, may kaugnayan kay Dave dahil sila no, magkakasama niyan dati, di ba? Tinulungan ni Ramil yan dahil sa pag-aakalang si Alan ay ang kanyang totoong ama. And on the process of proving that, nakita ni Ramil yung sitwasyon ni Telma. Di ba? Kaya nga nakapaggastos ng 300,000 si Ramil para dyan sa pabahay ng magkapatid na yan. Kasi parte yun ng ginagawa niyang pagcha-charity. So anong masama ngayon kung balikan? Ngayon, kung makukunik kay Dave yan, natural na makunik kay Dave yan. Di ba? Ilang buwan na ba yung lumipas na ang pumutok yung issue ng pag-alis ni Dave? Oh, bakit ngayon na binalikan ni Ramil, sasabihin ninyo, hinahalongkat ni Ramil yung mga taong may kaugnayan sa kanila dati. Remember, they are beneficiary pa rin. Mga tinulungan ni Ramil. So kung yan ay balikan niya man, anong problema? At kung makonek man yan, so anong problema? Totoo namang magkakakonek yung mga yan. So ano yung problema ninyo, no? Kayong mga supporters ni Dave, kung balikan yan. Kung makita yung ganung sitwasyon, di ba? At ma-question bakit hindi tinutulungan ni Dave,
Di ba nga dapat kailangan? Dahil kung sila Ramil nga na walang relationship sa mga to, nakuhang tulungan, what more pa? Di ba? Ikaw, Dave, sinasabi nyo na walang trabaho si Dave. Bakit? Nung na kanila Ramil ba, may trabaho din ba siya? Oh, lagi nyo sinasabi na hindi obligasyon ni Dave. Hindi naman sinasabing obligasyon ni Dave yan eh. No? Pero, yung pinakitang suporta ng mga taong yan nung time na okay pa si Ramil at si Dave, walang halaga yon? For content lang din ba yon? Gagastusan mo ng 300,000 for content? Gagastusan mo para sa DNA test for content? Sige, ibibigay ko yung gusto ninyo for content. Pero nang kino-content yung mga yan, magkano yung ginastos? Ano-ano yung mga ginastos? Hindi nyo naiisip na maaaring yung ginagawa ni Ramil ay daan din, no? Para bumango yung sikat nyong idol. Kung nakita man or kinontent man ni Ramil yan, ano? Bay, matuto kayong mag-isip in a way na magiging advantage sa inyo. Di ba? Bakit hindi kayo magpakita ng kahit konting remorse or awa sa mga taong yon? Lalo na kay Alan. Nakita nyo naman sitwasyon. Hindi naman lahat nadadaan sa monetary issue eh. Hindi naman lahat kailangan pera pag-uusapan eh. Di ba? Huwag niyong igigiit na wala pang trabaho si Dave at nag-aaral pa lang siya kaya hindi kaya niyang tumulong. Bakit? Nung nakairemal ba yan, ano bang ginagawa niya? Nag-aaral din lang naman yan ah. Nakaasa sa sponsor. Bakit ngayon sinasabi ninyo na hindi obligasyon ni Dave? Oo, walang obligasyon si Dave sa mga yan. Totoo yan. Pero yung pagiging tao nyo po, no? Yung pagiging tao nyo, yun po ang binibigyan ng punto rito. Blinag ninyo eh. So tulungan ninyo. Anong rason yun? Wala na kayong maisip na irason? Wala kayong awa sa katawan? Para sabihin nyo yung mga bagay na yan? Tas ngayong pumutok yung issue dahil sa sinabi ni Telma. Oh, hindi nyo maamin sa sarili ninyo na kayo ay gumagawa ng dahilan para sirain si Ramil. Lumabas oh. Totoo man o hindi yung naging sagot ni Ma'am Shea Marie doon sa vlog niya. Lumalabas, no, na someone is using Telma para sirain si Ramil. Ednalyn, Martin, Telma. Sino-sino yung mga taong yan? Actually, kayo yung unang nag-reach out eh. Di ba? Kung titignan ninyo, kayo yung unang nag-reach out sa mga taong yan. Sa paanong paraan? Nung pinapunta nyo dun sa birthday ni Dave. Di ba? Binigyan nyo ng pamasahe. So, ang intention nyo lang talaga isirain yung mga taong yan kay Ramil. Gamitin. Di ba? Kayo ang unang nag-approach sa kanila bago sila Ramil. Oh, bakit hindi nyo nakita yung sitwasyon sa buhay ng mga yan? Sige, sabihin na natin yung kay Martin, kailan lang yan. Sabihin na natin. Maaaring bago pumunta si Martin doon, wala pa siyang sakit. Pero yung kay Alan, kitang-kita nyo naman yung sitwasyon niya. Siyempre naman, siguro naman nung kinausap niyo yung mga taong yan or chinat niyo yung mga taong yan kinamusta niyo naman siguro.
Hindi kayo diretsahang nagsabi na pumunta. Ang kakapal naman ng mukha nyo. Di ba? O, kayo ang unang nakakita ng sitwasyon nila. Pero, nag-blind eye kayo. Alam nyo na may ganun ng sitwasyon. Hindi nyo inintindi dahil ang tanging gusto nyong gawin ay sirain sila kay Tekram. Sumablay lang kayo kay Ednalyn. No? Nung triniger, sige, sabihin na natin, triniger ni Ma'am Shi, si Telma. Yung pagtatalo nila is between the two of them. Bakit kailangang masama ang pangalan ni Ramil at sabihan siya na galing sa sponsor yung pinagpagawa ng bahay? Bakit? Saan pa ba manggagaling yan? Na kung tutuusin yung 300 na binigay ni Ramil, pera niya na yan eh. Sahod niya na yan. Pero para sa kanya, galing yan sa mga viewers, sa sumusuporta sa channel niya. Kaya para sa kanya, yan ay parte pa rin ng Tekram community. The point here is kayo ni Ma'am Shi ang nagtatalo, pero bakit kailangan ninyong idamay yung kawang gawa ni Ramil at ng Tekram community? So, sino ang gumagawa ng issue? Sino ngayon ang nagpapalala ng issue? Sasabihin nyo, inapi, binalik na naman kay Dave? Bakit? Ano ba yung kaugnayan ng mga taong niya kay Dave? Lalo na kay Martin. Lalo na kay Martin. Na siyang nag-ampon, nag-alaga, nagpakain, nagbigay ng matutulugan diyan sa inyong sikat na idol. Wala. Kasi kapos kayo sa sponsor na pwedeng tumulong sa inyo. Yun yung totoo. No? Hindi nyo kayang gawin yung ginawa ni Ramil sa mga taong parte ng buhay ng sikat nyong idol. Di po ba? Hindi naman hinihingi na tularan ninyo dahil alam naman ng Tekram community na wala kayong capability. Dahil puro lang kayo announcement, puro lang kayo yabang, wala naman kayong pinapakita. Napakasimple Kahit man lang si Martin or si Tatay Alan. Yung dalawang yan lang Hindi naman sinasabing buwan-buwan suportahan nyo Kasi lalo na si Martin, malaki ang itinulong niyan para makilala ninyo yung sikat nyong idol. Pero anong ginagawa ninyo? Walang trabaho si Dave kasi nag-aaral pa siya. Hintayin ninyo na siya ay makapagputa. Anong grade level pa lang si Dave? Ay baka hindi nyo na maabutan si Martin. No. Pampa-x-ray lang Wala. Wala kayong maitulong. Diba, dapat ang unang lalapitan dyan ni Martin ay si Dave. Diba? Hindi ko sinasabi na maaring nalapitan or hindi. Pero common sense. Lalo na kayong mga matatanda na walang pinagkatandaan dyan na nasa likod ng sikat ninyong idol. Alam nyo kung ano ang naging parte ni Martin sa buhay ni Dave. Hindi nyo makikilala yan. Yung inyong sikat na idol. Kung hindi dahil kay Tekram at saka kay Martin. No? Baka kailangan ninyong balikan
yung mga video dati para makita ninyo yung kahalagahan ng mga taong pinuntahan ni Ramil. Dahil yung mga pinuntahan ni Ramil, no, sila yung dahilan kung bakit meron kayong sinusuportahan ngayong sikat yung idol. Sige, sabihin na natin, maaaring walang ambag nga si Alan, no? Dahil napatunayan, hindi siya ang tatay eh. Pero tinuring siyang anak. Diba? Kayo mismo, saksi kayo dyan eh. Tapos, hindi nyo maisipang balikan. Ngayong binalikan ni Ramil, sasabihin ninyo, siya ang nag-vlog. So, siya ang tumulong. Yun ang sagot ninyo. Sagot ba ng taong may normal na pag-iisip at marunong umintindi sa naging sitwasyon? At kung ano yung naging role ng mga taong yan sa buhay ng inyong idol? Hindi po hinihingi dito na sumuporta si Dave. No? Wala pong ganon. At totoo yun, walang obligasyon ang anak sa kanyang mga magulang. Totoo yun, naniniwala ako dun. Pero hindi naman po obligasyon ang hinahanap eh. No? Konting tulong lang na hindi naman panghabang buhay. Oh, bakit ayaw nyo i-vlog? Kinwestiyon niyo dahil blinag ni Ramil. May mga vloggers kayo. Vloggers kayo, di ba? Bakit hindi nyo i-vlog? Oh, bakit hindi nyo utusan si BJ na i-vlog din si Martin or si Alan? Di ba? O bakit hindi nyo gawin? Ngayong ginawa ni Ramil para matawag ang atensyon ninyo at ang atensyon ng ibang taong pwedeng tumulong, kukwestiyonin ninyo. Porque ibinabato, ibinabalik sa inyong idol. Oh. Kung ibinabalik man yan sa inyong idol, ano yung dapat ninyong ma-realize? Ano yung dapat ninyong intindihin? Hindi po sapat na sabihin ninyo na estudyante pa ang idol ninyo, kaya wala siyang maitutulong. Dahil nung yan ay tinulungan ni Ramil, estudyante rin naman siya at wala pa talaga siyang kakamuwang-muwang. Di po ba? Ilang taon si Dave nung sinimulang tulungan ni Ramil, si Alan at saka si Telma. Same thing with Martin. Oh, saan ang galing yung tulong? Sa sponsor. Di ba iniyayabang ninyo? Maraming sponsor na bigatin ang inyong idol. Bakit hindi nyo magawa? No, bakit hindi nyo magawa? Siguraduhin nyo po na babalik at babalik talaga yan. Kasi yan yung mga taong may kaugnayan sa buhay ng inyong iniidolo. Nung sikat ninyong iniidolo. Di ba? Kiniklaim ninyo na sikat yan. O anong nangyari sa kasikatan niya? Kung talagang sikat yan, alam ninyo na ang naging takbo ng buhay ng inyong sikat na idol is sa SOCMED. So, paano ba kumita si Tekram? Yun yung pinipilit nyo. Malaki ang kinita, guminhawa ang buhay ni Ramil nung simula ng si Dave ay kanyang kinontent, bla 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 bla. All credits to Dave. Bakit hindi nyo ngayon gawin yan? Bakit hindi nyo pag-vlogin? No? Bakit ayaw ninyong ipakita sa mga content ninyo? Sikat yan, di ba? Oh. Ba't ayaw nyong gawin? Dahil gusto nyo mag-concentrate sa pag-aaral? Bakit? Gaano ba kalaki yung time na i-google niya? Kung sakaling i-content nyo siya? Or maggawa siya ng channel niya? Di ba mas maganda kung tuturuan nyo siya na gumawa ng channel niya? At least may sarili siyang income. Di po ba? Hindi naman necessary makipagdebate yan or sagutin nyo ng sagutin yung ibabato ng mga Tekram community. Di ba? Hindi yung iaasa ninyo sa mga sponsor. Kayo mismo. Kayo mga nagbablog. Ikaw Daisy, ikaw BJ and Oragon. Di ba? Not necessary si Dave ang mag-vlog. Di ba? Ang daming paraan. No, kung umiiwas kayo sa issue na pag-usapan, pwede nyo namang iwasan eh. Di ba? Oh, unang-una nyong gawin, pumunta kayo doon, kunin nyo yung mga gamit, matatapos tong issue to. Ba't ayaw nyong gawin?
Hindi nyo kasi kayang pagsabihan ang idolo ninyo dahil nangako kayo. Nangako kayo na kayo ang bahala kapag siya ay umalis sa Manalastas. Diba? Yun eh. Yun. No? Na inyong pinapanghawakan ngayon. Kaya hindi nyo kayang bigyan ng responsibilidad ang inyong idol, no? Na magtrabaho ng sarili niya. Di ba? Hindi naman necessary na araw-araw siyang mag-vlogs. Doon yung matetesting kung talagang sikat yung idol ninyo. At the same time, no, binibigyan ninyo ng tsansa ang mga sponsor ninyo na mas makilala ang idol nyo. Hindi yung puro kayo, dole out ang ginagawa ninyo. No? Ginagawa nyo talagang patabaing baboy ang inyong idol. Because you're not helping him kung paano siya at least kumita nung sarili niya. Alam naman natin na yung mga katulad ni Dave na sinusuportahan ng sponsor, hindi po habang buhay yan, lalo't wala silang nakikita. Wala silang nakikitang update. No? Yun po yun. Yun yung malinaw na nangyayari ngayon sa idol ninyo. Dahil kinukonsinti ninyo. Masyado kayong natatakot, nag-aalala sa gagawin sa picture, sa video, pagtatawanan. Ang idol nyo ang naghamon eh. Diba? Dinare niya ang mga vlogger ng Techram community. Tapos ngayon na ginagawa, itatago ninyo. Nakakatulong po ba yun? Nakakatulong ba para gumanda ang imahe ng inyong idol? Or hindi nyo siya kayang paliwanagan? Dahil kayo ang pinapaliwanagan niya. Kung vlog ang reason ninyo, kaya hindi ninyo matulungan, bakit hindi nyo i-vlog? Di ba? Gasinong utusan nyo sila na sila ang gumawa ng video, ipasa sa inyo, lagyan nyo ng narrations, mas madali. Wala bang matino-tinong mag-a-advise sa inyo? Para kayo mismo ay kumita sa channel ninyo at maitulong ninyo dyan sa inyong iniidolo at sa mga taong pwede ninyong masuportahan. Hindi po ba? Hindi yung kukwestiyonin ninyo yung pagpunta ni Ramil kay Alan at kay Martin. Alam namin na may reason yung pagpunta ni Techram. Hindi naman yan pupunta ng basta-basta no? Mayroong naghingi ng tulong sa kanya. And Ramil knows how important Martin sa buhay ng iniidolo ninyo. No? Hindi po yan dahil sa gusto nyong mai-content. Sige, parte na yon, mai-content. Kasi vlogger nga Vlogger siya. So, normal na mai-content yun. Pero, sa pagko-content niyang yan, pinapakita niya yung kahalagahan ni Martin at kung ano yung sitwasyon niya. Kung tumutulong nga siya sa ibang tao na wala siyang parte sa buhay, paano pa kaya yung mga taong nakilalang niyang yan na minsan niya nang tinulungan at nakasama niya? Di po ba? Kahit yan ay hindi parte ng buhay, halimbawa ni Dave, si Martin, natulungan niya na before yan, tapos ngayon humihingi ng tulong, sa tingin nyo, hindi pupuntahan ni Ramil yan? Hindi po ba? Common sense. No? Common sense. Huwag niyo pong paiirali na kesyo gusto lang siraan uli ang inyong idolo. Pagtrabahuin niyo po yung idolo ninyo.
in a way na mag-vlog din siya. No, mag-vlog din siya. Hindi naman sinasabi na araw-araw eh. At the same time, natutulungan nyo siya. No, natutulungan nyo siya na kumita ng sariling niyang pera. Marami kayo, madali siyang makagawa ng channel. Madali niyang mamimit yung requirements, oh. My God. Wala eh, kasi gusto nyo lang suportahan siya kasi yun yung pinangako niya. Without teaching him on how to earn his own money in a simplest way. Kilala siya sa SOCMED. May babatikos. Correct, totoo yan. Mababatikos siya, mababash siya. Totoo yan. Part yan ng SOCMED. Part yan. Ngayon, kung ayaw ninyo siyang pag-SOCMED din, ayaw niyo siyang mag-create ng channel niya, by at least naman lang, no, kamustahin niya yung mga taong naging parte ng buhay niya. No? At hayaan niyang kahit kayo kumita. Dahil yung kikitain nyo naman, di ba? Sabi mo, lalo na Daisy, ibabalik mo rin naman sa kanya eh. Paano ka kikita ng ganyang ginagawa ninyo? Pina-private ninyo ang idol ninyo. Di ba? Ano yan? Lagi mo na lang isi-share yung sahod mo sa isang taong mas malakas pa sa'yo, mas bata pa sa'yo, na ayaw niyong bigyan ng obligasyon. Di ba? So, wag niyo pong questionin itong consecutive upload ni Ramil na tinitira ang inyong idol. No? Yan ay pagpapakita lamang ng naging sitwasyon ng mga taong to. Simula nang hindi na sila nabalikan ni Ramil. Okay? At mayroong question si Ramil kay Telma. Diba? At alam ninyong lahat yan. Ang kay Martin, dahil may humingi ng tulong sa mga kamag-anak ni Martin sa sitwasyon niya. Kaya lumapit sila kay Tekram. Yun yung totoo. Na ayaw ninyong intindihin na masyadong panatiko dyan sa sikat ninyong idol. Issue lang tayo ha. Walang personalan. Lahat ng sinabi kong yan, nakabase yan sa inyong mga pinagagawa, sa inyong mga vlogs, sa inyong mga naging sagot. No? Kung ako sa inyo, turuan nyo kahit maliit, no? Kahit maliit na bagay lang. No? Yan yung pinaka-the best. Kung ayaw nyo, edi gawin yung working student. Di ba? Hindi po yung ganyan. No? Dapat nga, kung yan yung nakita ninyong mali kay Ramil, sana yan yung binago nyo sa kanya. At ipinamukha mo sana, ninyo sana sa kanya na hindi na katulad ng sitwasyon kay Ramil, yung dadanasin niya sa inyo. And one of those is sana, no, grinom nyo siya na kung paano maging responsible person. Hindi yung maging patabaing baboy. Okay? So, matuto po tayo mag-fact check para hindi tayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.